one-man show. Oh my. You want it done right, you need to do it by yourself. You're just doing by yourself? Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Kentucky. Alis na ako dito sa parking now dahil alas 6:16 na. 7 o'clock yung bukas ng customer. And a good thing today, dumating yung gulong ng load kahapon. Pero dumating siya 5 o'clock na ng hapon sa customer. Wala nang customer, so hindi na ako na-unload, kaya pumunta na ako dito. Dumating siya. Sinong siya? Yung driver namin na may kargang 12 na gulong para sa aming equipment. Kaya alis na ako dito dahil may darating pa isang truck. Baka maunahan pa ako sa pag-unload dahil malayo pa yung aking reload somewhere sa east pabalik ng Canada. Pero aalisin ko lang tong isang truck driver sa unahan dahil nag-park siya kahapon dito. Oh. Maging respectful ka lang sa mga kapwa mo driver dahil tulog siya eh. So kinatok ko lang siya dahan-dahan para, kasi mahirap yung tulog ka na kasarapan ng tulog mo tapos bug. Naranasan ko yan, may mga driver na bastos. Ganyan sila magbukas. Kumatok ng kapwa driver. Kaya ikaw, siyempre galing ka sa tulog. Galing ka sa tulog tapos magugulat ka na lang dahil lakas ng kalabog. So respect mo lang sila kahit hindi mo kalahi. Kahit hindi taga Canada or pagod yan eh. Naghahanap buhay ng marangal yan. Yun nga sabi ko, may mga driver lang talaga mga bastos daw sila. Kumatok sa truck. Parang walang pakialam. Naalala niyo yun dun sa yung previous vlog ko na bago ako pumunta ng Montreal, natulog ako sa way station. Kaya nakalipat ako dun sa likodan na maraming bato dun sa gilid na nakasalpak. Dun ako natulog sa yung unang pinaradahan ko ng gabi. Alam mo, kung ginawa ng driver doon, ang lakas ng kalabog. Bug. Kala ko pulis. Kala ko, pinapalis ako ng pulis. Holy smoke, driver lang pala. Driver pala, hindi lang. Driver pala. Tapos, hindi daw siya makalabas. Dahil nakabalagbag ako. Siyempre, wala na akong option. Gagawin ko yung dapat gawin na makaparking doon. Kesa naman
magdadrive ako na pagod na ako, wala na akong driving hours. But wala mong problema yung katok eh. Kakatukin ka, wala akong problema yun. But be nice ba na hindi mabigla yung tao na natutulog. Nakakagulat eh. Bigla kang ganyan. Fuck, lakas. Boom, 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 boom. Buisit talaga. Anyway, good morning sa lahat. Viewers dyan sa nanonood sa TV, from Hawaii, dito sa Canada, Amerika, Pilipinas, Saudi Arabia, dyan sa China, sa Qatar, New Zealand, Australia. Daghang kayong salamat. Maayong buntag. Alas 6:21 pa lang diri sa Kentucky.
Dumating na yung gulong, I think. Ang daming mga gulong doon, no? So wala yung kahapon nung dumating ako. So ngayon, nandyan na. This is one-man showdown. Yung supervisor doon sa ano na yan, siya yung nagkakabit ngayon. Siya lang mag-isa. Siguro dumating siya ay around 5, wala na ako dito. So one-man showdown. Ito yung hinihintay. Siya lang mag-isa, no? So ito, never pa ako nakapag-load nito. Case, yeah, brand new. Ito yung mag-harvest ng mga tanim nila. Ang tawag dito ay header. So separate ang price nito. Separate ang price niyan. Lapad, no? I think this is 30 footer. Yeah, yun ang purpose nung nasa harap na yan. Yan ang mag-hook up ng header. But again, never pa ako nakapag-load ng CNH ng pula. Case. Never pa. But the same design lang siya sa mga ibang combine. Dual. Ito, hindi ko rin alam kung paano securement dito. Ito, wala nga nakalagay dito. Saan magsisecure? Oh, the same thing lang din sa dun sa New Holland, no? Merong lalagyan dito. 8250. Yeah, the same thing lang din siya. Ah, nagamit na to. Hindi na to siya brand new. May pantabas na eh. Yeah, ito yung mga headers. So. Grabe mga farmers dito, man. Mayayaman. Okay, meron siyang butas dito. Case. Oh, Macdon. This is made from, I think, from Canada. Macdon. Kaya itong niloload sa ano eh, ginagawa sa may Winnipeg. Yeah, second tires na siya. Bilis. Then drop ang airbags. Pag drop ng airbags, kuha ng mga damage. Then detach ang trailer. Bilis niya. Ang bilis niya. Itong taong to. Yun ang mga kalahi ni Manoy, oh. Naka-boots. Diyan nakakuha ng idea si Manoy. Saglit lang, wala pang 30 minutes.
Okay, iba-ibang size ng kanyang tray. Wala, tapos na. Kailangan ko lang makuha yung damage. Grabe, lakas ng ano niya. Lakas ng kanyang forklift. Good now to detach. Okay. Hindi mo siya pwedeng i-detach while naglo-load sila kasi mas lalong bababa yung ano eh, yung mga axle niya. Ay, ay, ay. Yan, nakuha na niya yung damage.
Bilis lang niya. Ang bilis niya. Umanga ako doon sa ano niya, sa galing. Okay. So nakikita ninyo, combine sa aking mga load na merong combine kinakarga na may tires na sa equipment, and then sinasalpak na lang sa trailer. Then nakikita nyo rin, combine, kinakabitan ng gulong. So binababa siya or na-unload siya by nasa ground na yung tires niya. Meron ding combine na niloload namin na nililift ng Q-line pag binababa sa amin. Okay. Matt, I'm gonna take this one. This is mine. I'll put it, can you put it here? Thanks, Matt. Akin yan eh. Akin yan. That's it, man. Ang bilis niya. Hala. Ang bilis niya. Matt, this is a one-man show. Oh my. You want it done right, you need to do it by yourself. You're just doing by yourself? If I had somebody else, we'd still be out there putting tires on. What time the tires arrived yesterday? Huh? Did this one arrive yesterday? Showed up 20 minutes to 5 yesterday afternoon. Oh, okay. He almost got sent back out the gate because it was after receiving time. Oh, yeah, yeah. But I told him, I said, if you get unstrapped, you get off this lot in 10 minutes, I'll unload. He was pulling out at 10 till. Oh, nice. So he got his ass in gear because he knew I wasn't fucking around with him. I said, how in the hell the combine beat the damn tires to the distance? Oh, they were delayed in the border. He said he had to sit up over 5 days. Yeah. That shit all the time too. Oh, I take it, in one ear and out the other most times. yeah. Ah, may pintuan din pala doon, no? Sabi.
That's good. Okay. Okay, you're good. Holy. You're good. Yung isang load ng kasabayan ko, yan o. Dumating na. Ayaw pumasok eh. Tama, ngayon ako. Uunahan ko sila. Hey, what's up? Where do you go see for unloading? Unloading? You know the forklift? Yeah. Oh, where's the guy? He went over to get that. Oh yeah, find that guy. Yeah. You have your tires there. Okay. Holy smoke! What's happening? Hey. Ah, biak oh. Kailangan kasi meron kang mga damage.
Paperwork. Still bleeding. That's yours. That one is yours. Can you sign this one? And date today, Matt. One more, Matt. Date, signature, and printed name. Okay, I'm gonna give you a copy. Matt, thank you so much. Alrighty, we appreciate it. Yeah, You get a chance, can you ease up Yeah. where he can get behind you? Sure, sure. That way I can get him staged. I'm just gonna go there. You can go either direction, whichever way you want to go. Sure, thanks. Then siya eh. I don't know, anong company yun? Six Axle? That's Q-Line. No. Oh, it's not Q-Line trailer. Anyway, tapusin ko lang aking on-duty, pre-trip unloading. Then I'm good. Dahil tapos na ako, ngayon, maghahanap ako papunta ako ng Baltimore para sa aking reload. So, hindi ko na, wala nang permit to. Okay? Hayaan mo ng GPS maghanap ng kanyang kalsada. Kasi ito ay nakaset up ng fastest route. So, that's 1,237 kilometers. So, 11 hours and 32 minutes. So, hindi naman ako pwede mag-drive ng 11 hours, 32 minutes. So, the next day na biyahe is Saturday. Today is Friday. So, titingnan mo lang kung saan siya pupunta, saan kanya padadaanin. Babalik ako doon. Titingnan mo lang saan ang gusto niyang way. That would be around 24. 24 to Lexington. Hindi kanya padadaan Nashville, Kentucky all the way to Lexington. And then 64 Charleston, 79 West Virginia, 68, and then Fairmont, and then 68, and then 70, then to Maryland. So that's the fastest route na binigay ng GPS via I-70. So more on interstate. So wala nang permit to. So that's 1,200 kilometers. So ang driving hours ko lang is 11
hours. So, di ako abot. Maghanap na lang ako ng parking mamaya pagdating ng 10 hours. Bypass. So babalik ako ng 169. to 69. Oo ba? Ya, ay kano kanang mag-change og kuno. Badiklak ba matulong na po kag adlaw, tulog kag gabi kay di, nato sa kon ba? Nato sa biyahe to. Oh, biyahe. Dili po doon sa makauli kay say nasa sa north. Hindi makaya kon babalikan. Yeah. Pero uli gina siya. Uli gina siya kon gina siya Sabado Domingo na gina siya sa balay. Ya, weekend. Simba mo na siya sa Sabado. Sa Batista mo na siya. Kaya sa magbaboy. Balik to, balik. Next year, graduate na to next year eh. Sa yung eskwelahan, eskwela eh. Pasto. Murag naay ko ani, murag naay church nila nga makuha kay Kevin sa kan para pastor simbahan ba. Balik to. Magpastor na. Dali na, pastor pagbalik ka to, pastor na to.
Di na to mag-truck driver. Kay kuhaon mo siya sa 70 Adventist as pastor. Sumuto yung entry niya. Traffic yung sa right side. In 2.5 kilometers, take exit 104 on the right to I-79 North. Be in either of the two right lanes, then take the exit to I-79 North. Di, nato sa Conway, nato sa biyahe ito. Nandito pa ako ngayon. Nandito pa rin ako ngayon sa West Virginia. But I am almost exiting the state. 29 minutes I think. Exit na ako ng West Virginia. And I'm planning to stop for a night hanggang sa weekend dito sa Loves ng Cumberland, Maryland. Yeah, it's about 1 hour and 41 minutes and sakto lang din siya sa aking oras na
2 hours and 31 minutes today. Kasi pag nilagpasan ko pa ang Cumberland, Maryland na truck stop itong Loves, ang next na stop is Travel America inside Baltimore. Pasensya na sa pag-pronounce ko ng Baltimore kasi I know merong tamang pronunciation sa Baltimore. So sa akin ay dahil Bisaya ako is Baltimore. So yung next ko na stop kung itutuloy ko bukas is Travel America inside Baltimore. Ang problema lang doon, merong bayad yung parking area niya. So kung magstay ako ng Sabado until Sunday, that will be around $50 for 2 days. $24 every day sa parking doon. Mahal. And from here sa Cumberland, Maryland, going to Baltimore on Monday ay nasa 1 hour or 2 hours. Nasa 2 hours lang siya. So I think it's good enough na tumigil ako dito tonight, and then I'm gonna start driving sa Monday umaga para hindi ako abutin ng rush hour sa Baltimore. Para pagbukas nila sa Monday 8 o'clock, I think nagbubukas na sila, nandoon na ako sa loob ng port. Dito sa Cumberland, Maryland, sa Loves, libre ang parking, libre ang shower. That's the good thing. Na libre. Para makapag-start na ako ng aking reset kasi wala akong ibang option today, this week, kundi mag-reset dahil kung meron lang load or open bukas ang port, pwede ko nang kunin bukas ang load eh. Pero ang problema lang, dahil yung aking permit ang aking pilot ay nakaschedule on Monday. Nagpa-reserve na, nagpa-line up na agad ako ng pilot sa Monday. So mindset na that weekend off sa Maryland, sa Cumberland. Ang daming construction kanina dito. Until now, ang daming construction sa West Virginia. Layo pa ako sa state line border. Going to I-68W. Tingnan ko nga. Continue on I-79. Oh, that's 46. 25 minutes sa border ng Maryland. State line border ng Maryland. I think so. $25 minutes. Yun nga, kung nakuha ko lang sana yung load or hindi nga ako na-delay, hindi ko kailangan mag-reset sa Amerika. Dapat ngayong araw nito, nasa highway na ako, pabalik ulit ng Canada, but yeah, it is what it is, mga choy.
kasama talaga yung delayed sa biyahe. Daming roadworks. Oh my. Merong rest area 1 mile. Fairmont. Grafton. Kahit dito yung rest area, papuno na rin. Ilan na lang yung spots yung available. Bang ng ilan yun. Maryland versus Maryland. Welcomes you. Oh, kulbaa kay motor ng Maryland ay. Leave no one behind. Ha? Mura man yung sundalo, leave no one behind eh. Ni eh. Kita di ko nang baklay diri sakto na ko ni. Leave no one behind. Di ba ang North Dakota, cowboy mo na style, the legend, legendary. Leave no one behind man. Marami mga sundalo diri day. Pasakto na ulit yung mamara dali kay leave no one behind maka. Hey, there's another warning lights. Be aware sa lights na yan, basahin mo ano nakasulat. Truck speed 45 miles an hour, yun pa rin, walang pinagbago. Until makalabas kayo ng Cumberland. Until makalabas ang truck ng Cumberland. Then magbabago na yung speed limit yan. 55 to 70 miles an hour. Pero hanggat approaching pa lang ng Cumberland, truck still under 45 miles an hour. So ngayon nasa 42 yung speed limit. Yung speed ko ngayon. Then meron pa ring sign. Nakalagay 45 ulit. Trucks. So hindi niyo mai-miss yan. Ang dami nilang pinaglalagay. Kaya wala kayong reason na sabihin yung na-overspeed kayo, hindi niyo nakita, bago lang kayo. Pasahin niyo yung speed limit, no? Sunod-sunod, no? That's pang-apat na speed limit yan. Posted speed limit 45. Meron pang nilagay na warning sign na steep grade na 5%. Anong ibig sabihin nun? Binibigyan na kayo ng babala na steep grade yan, palusong. So walang reason na mag-overspeeding ka.
Then, speed limit 40. Lahat na yan, pangkalahatan na yan. Trucks and cars. Then, the second speed limit, the white one, meron sa taas, 40. Speed limit. So, pangkalahatan na yan. Meron pa uling speed limit. Nilagay. No trucks over 5 tons on left lane. Ang dami nilang warning signs. May nakasunod sa likod. Yellow truck. Sige, try mo mag-overtake. Bawal kami dito sa left side. Pero pag oversize ka, dumadaan kami dito before pag papuntang Virginia. Kinakain na namin tong dalawang lane. Kasi pagdating sa unahan, meron siyang skinny bridge. Yung maiksing bridge na walang shoulder. Sakto lang talaga yung oversize. And yeah, welcome to Cumberland, mga viewers. The city of Cumberland. So hindi pa itong bridge na skinny. Hindi pa to. And after this one, tapos sasabihin ng pilot, okay, take lane 1 and 2. Ito yun. Ito yung bridge na yun. So yung oversize gigitna na dito. Speed limit 40. Hindi pa nag-change yung speed limit. Laging babantayan yung mga posted speed limits sa left and right. Hindi mo ma-miss yan. Hindi mo ma-miss yung mga speed limit na yan. Dapat malikot yung mata mo. Magbasa. Three kilometers. 2 minutes. And after ng Cumberland, ito na, labas ka na ng city. Magbabago na yung speed limit nila dito. There you go. 55. 55 and then 65, minsan 70. Meron ka ng momentum ng speed mo. In 2.5 kilometers, take exit 46 on the right to US 220 north, then take the first left. And alam niyo ba, wala na akong makukuha ang parking now. Wala na, gabi na eh. Alas 8:25 ng gabi. Then, there you go. That's the third sign. Speed limit 65. Ay, di bunal, choy. Sundin mo lang yung speed limit nila. Sundin mo lang yung nilalagay ng mga karatula dyan sa highway. Wala kang magiging problema. Take exit 46 on the right to US 220 north, then take the first left. Gabi-gabi. Eto na yun. I can see the love shining in your eyes. There you go.
Turn left on Maryland 144, then take the second right. That's the last one. Turn right at the traffic light, then take the first left. I know, right? Ito, minsan ang mga truck dito nakaparada na sa highway. Pag may nakita ka na, pumuesto ka na dyan. Yes, sir. Oh, meron siyang ano. Meron siyang higit lang. Fire hydrant. Let's go sa loob. Puno na eh. Meron siyang fire hydrant doon. Ito. Wala na, men. Puno na, men. Come on. Binabalak mo yutang kunin yan ah. Puno na. Unahan na lang yan. Wala na eh. Bukas ng umaga, maluwag to. Ngayon lang to dahil gabi na. Kaya lang ha, kasi yung isa kasi pangit yung parada niya eh. Tatama yung aking 360.
There you go.